malinaw na asawa pa rin niya yun at obligado siyang ibigay niya ng patas ang pangangailangan nun sa ayaw o sa gusto niya. Kung ano ang ibinibigay niya sa idinagdag niyang asawa mula pinansyal hanggang sa pakikipagsiping, ay dapat yun din ang ibibigay niya kay second wife. So, ibig sabihin ba nito ay okay na kayo? Ha? Okay na ba kayo? Mga ka-business naming minamahal, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, sa pagsubaybay, sa suporta sa istorya ng isang kababayan nating OFW sa katauhan ni Renji, also known as Power Ranger. At maraming salamat din po sa kanyang legal wife na si Ate LB at sa anak po nila na si Alex. So itong ating teleserye mga ka-business ay patuloy sana natin suportahan. Ito ay totoong kwento at totoong damdamin, totoong pangyayari, totoong mga pananalita. Ito po ay reenactment batay sa kanilang paghahayag, pagsasalaysay, pagkukwento sa mga nangyari sa kanilang buhay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin po namin alam kung ano ang kahinatnan. Kung mabibigyan ba ng pagkakataon si Renji na matupad yung kanyang pinapangarap na muling mabuo ang kanilang pamilya, o mananatiling maninindigan si Ate LB na tapos na ang lahat. At paumanin po sa inyo kung may mga pagkakataon na hindi pa namin na-perfect. Ano po? At minsan nga may nakakapansin, nakikita raw po ako sa salamin. At huwag kayong mag-alala kasi gagawin namin yung pinaka-the best na magagawa namin. I-improve natin, ano po mga ka-business. Salamat sa inyong mga puna, sa inyong mga suggestion. Ano po? So yun, God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po. Ate LB, hindi ba Renji na parang lumalabas dito na si Ate LB ay parang idinadagdag mo na lang na bilang asawa mo dahil sa allowed nga sa paniniwala o sa tuntunin ng Islam na sila ang mga lalaki ay pwedeng magkaroon ng isa o higit pang mga asawa? Kuya, ganito po kasi sa mga kabayan po pula namin mga Muslim sa Assalamualaikum po, nagpakasal po kami ng asawa ko, kuya, ni LB noong 2003. At alam ng Diyos po, mahal na mahal kong asawa ko. Mahal na mahal ko po. Ngayon po, sa hirap ng buhay namin noon, sa Christian po kami nagpakasal. Christian po si LB. Christian po kami. Sa hirap ng buhay po, nag-abroad si LB. Siguro po, mahigit 1 taon na kami lang ni Alex magkasama. At the same time po, nung mag-abroad siya, simula noon, wala na pong communication. Hindi na po siya nakatawag sa akin. As in, wala na po. Hanggang sa more than a year, nag-abroad din po ako. Nag-Saudi. At sa Saudi po, alam naman po natin sa Saudi, Islam country yan, Muslim po lahat ng karamihan. Doon po nagkaroon ng mga kaibigan na may mga mutawa, yung religious police po ng Saudi na naging kaibigan ko po, binibigyan ako ng mga pamphlets, invite ako sa mga activities nila, gatherings. Although di naman ako sumasama, pero yung mga pamphlets po, nagbabasa po ako kasi ginagawa ko na pong yung libangan, binagbabasa ako na ko po yung nila, teachings. Po. Sa natapos po yung kontrata ko, na-extend pa po ako ng mga 7 months ata. Umuwi ako Pilipinas. Hindi po ako Islam noon.
Pag-uwi ko ng Pilipinas, dito po sa Pilipinas ako nagbalik Islam eh. Hindi po sa Saudi. Wala pong second life noon. Teka, sandali. Anong balik Islam? Dati ka bang Islam? Hindi po, ganoon po ang tawag sa isang Christian na nag-Islam po. Balik Islam ang tawag ko. Okay. Parang nagbalik loob. Opo. Yun ang kanilang paniniwala. Opo. Ano? Yun po. Pag-uwi ko galing Saudi, doon po ako nagbalik Islam dito sa Pilipinas na po. Hanggang sa... Wala pa rin po kayo communication ni Elvin noon eh. So, nakauwi na lang ako lahat. Wala pa rin communication. Kami ulit ni Alex magkasama. Hanggang sa dumating ang time na nagbalik ulit ako sa Saudi. Doon ko na po, siguro sa... Nawala na ako ng pag-asa. Pero hindi ko... Nawala ako ng pag-asa na ma-reach out pa siya. Na-down na ako. Siguro sa... Siyempre, lalaki po. May ano rin sa... May mga pangailangan din. Nagharap ng karamay. Bilang lalaki. With your respect, Renji at LB, ipagpaumanin mo kung ito ay naitanong ko, no? Pero sa palagay ko ay napag-usapan nyo naman yata ni Renji yung bagay na ito. Tama ba ako? Opo. Nabanggit na? Okay. Opo. Sige, pagbibigay linaw na lang ito. Sige, Renji. Hanggang sa yung may nakilala akong isang babae. Nahulog ang loob ko. Dahil nga nawala naman ng pag-asa asawa ko na kaayos pa kami kasi wala na talagang communication. Nahulog ang loob ko sa kanya. Napamahal ako. Nagpakasal na po kami doon sa Saudi. Hindi ko ginamit ang Islam ko eh. Hindi ko ginamit. Nagpakasal kami, nagkita kami, Islam na ako eh. Okay. Kaya sa ano po. So sa parte na yon, kasi meron tayong mga nababasang komento na ginamit mo lang ang Islam, ang relihiyong Islam para for convenience, parang gano'n, ano? Karamihan kasi doon kuya yung mga nasa abroad, Saudi, lalo na mga kababayan doon na magpapakasal, gano'n na ginagawa, nagko-convert sila sa Islam para makapagpakasal sila. Kaya legal sila nakapagsama, gano'n nangyayari doon. Sa akin naman po, hindi naman po gano'n nangyayari kasi minahal ko siya, minahal niya ako. Parehas na kayong Islam. Opo, diba? Islam na. Dito pa lang sa Pilipinas kasi Islam na ako eh. Okay. Nagsama na kami doon. Umuwi kami ng Pilipinas, sabay na po kami. Nasa 7 years mahigit kami na dito sa Pilipinas, sa Mindanao na ako umuwi ng Goya, sa probinsya na. Wala pa rin komunikasyon kayo? Wala po. Okay. Tapos 7 years, after 7 years, back 8 years, bumalik ulit kami na Saudi, nung second wife. Nag-Saudi kami ulit. Doon na po kami nagkaanak sa Saudi? Opo. So, ibig sabihin ng bata ay citizen? Filipino citizen naman po sa embassy na okay. na-register na. So, paano mo ipapaliwanag yung tungkol doon sa mga nagiging argumento ng ating mga kababayan? Ito'y batay lang ha? Opo. Sa mga ipinaparating sa akin mga mensahe through messenger, ano? At with your respect po sa lahat ng mga kababayan nating mga Islam, ay buong kababaang loob po kami na bumabati po sa inyo at kami po ay gumagalang anuman ang pangkating pangrelihiyon. Kami po ay walang pinipili pagdating sa tinatawag na respeto. At kami po ay mataas ang respeto, no, sa mga kababayan nating Islam. At salamat ng marami, lalo pa nga marami sa ating mga nagiging follower, mga subscriber ay nasa pangkating pananampalatayang Islam. Ano? Maraming salamat po sa inyo. So ngayon, Renji, paano mo ipapaliwanag yung patungkol doon sa allowed kasi? Kaya baka mamaya dyan lumalabas na itong misis mo, ang totoo ay pumapayag lang siya na magkaroon ka ng iba pang asawa, pero hindi sa aspetong si LB lang talaga ang mamahalin mo. Kasi kung sakali na magkaganon, ay dapat di umano na meron kayong permahan o
gano'n, permahan, kasulatan sa tinatawag na isang parang korte o ano bang tawag doon? Sharia court po. Sharia court. Yes, tama. Batay sa aking pagkaalala, Sharia court. So doon dapat lalagda si babae, yung iyong naging pangalawa, na totally wala na kayo. Paano yun? Paano yun? Paano napag-usapan nyo ba yan nung iyong naging pangalawa? Tulad nga po ng mga nakaraang, yung last na mga usapan namin na payag siya na maghiwalay na lang kami, basta wag ko lang pong pabayaan yung anak namin. Yun lang po ang usapan namin ko eh. Tsaka ang nangyari po kasi sa akin, nung andun ako sa probinsya, sa Mindanao, yun nga po, nung nakarating ako rito kasi magka-abroad sana ako na lang mag-isa, na nakarating ako rito sa inyo. Pero before pa ako makarating dito, kaya kulang eh, may kulang sa buhay ko eh, hungkag eh. Kaya pagdating ko rito, yun nga po, nakita ko ang pagkasamahan, pagmamahalan. Kristiyano pa rin ako kuya eh. Kristiyano eh, di ko maalis sa ano ko na. So, paano mo ipapaliwanag doon sa mga kababayan nating Islam yung patungkol sa bagay niya? Baka kasi ang akin dito no, sa mga kababayan nating Islam ay wag silang mabastos, no? Sa aspetong ika nga ay bakit ka nag-Islam kung ang puso mo naman pala ay Kristiyano ka pa? Paano yun, Renji? Paumanhin po kailangan kasi natin ito mabigyan ng linaw kasi hindi po pwedeng hindi natin irespeto yung damdamin ng ating mga kababayang Islam. That time po kasi kuya, kaya ako nakapag-Islam dahil po sa frustration ko sa asawa ko rin na iwan ko ba't pumalok sa isip ko na dahil Christian siya. Hinihingi ko walang kapatawaran sa Diyos yun. Tinalikuran ko ng Diyos. Oo. Ate LB, siguro ikaw, matanong kita, no, Ate LB, batay doon sa mga nabanggit ni Kuya Renji na parang kasunduan o usapin kasi walang black and white, ano? Oo, hindi naka black and white ito, Ate LB. Ano ang sa palagay mo roon? Okay ba sa iyo? Kung technically speaking po, kailangan po ng dokumento. Pero sa pag-uusap po namin ng Renji, tiwala po ako sa kanya na sa pagbabalik niya po sa Kristiyano is hindi siya nag-commit sa tao. So, whatever papers na iharap natin kahit kanino, it's nothing. It's the commitment na po ni Renji sa Diyos sa pagbabalik niya sa pagkikristyano this time. So, yun po yung pinanghawakan ko na babalik siya sa pamilya namin at magbabalik loob siya sa Kristiyano. At naiintindihan ko yung punto mo, hindi dahil siguro dahil sa ako ay Kristiyano, ay wala namang nagsasabi na anumang batas, no? Na kung ikaw ay Kristiyano at na-convert ka sa ibang pangkating pangrelihiyon, ay hindi ka na pwedeng bumalik kung halimbawa nakapag-isip ka, nakapag-desisyon kang bumalik. Ano po, pasintabi doon sa ating mga kababayang Muslim. At hindi ko alam kung ano yung talagang lihitimong pananaw, paninindigan ng mga kababayan nating nasa pangkating Islam patungkol sa bagay na yan. Pero sa abot lang ng aking pananaw at pagkaunawa ay dati kang Kristiyano, may nagkumbinsi sa iyo para tingnan, suriin ang pananampalatayang Islam at ay ikaw ay nakumbinsi, kagaya kay Renji. At lumipas ang ilang mga panahon, na-realize niya na gusto niyong bumalik sa pagka-Kristiyano. At palagay ko naman ay walang batas na nagsasaad na yun ay bawal. Maliban sa
batas ng mga kababayan nating Islam na ikaw ang higit na nakakaintindi, nakakaunawa ng Renji. Kasi ako, limitado yung aking pwedeng sabihin dahil hindi ko alam yung pasikot-sikot dahil hindi naman ako naging Islam. So siguro, Renji, pakipaliwanag nga ang bagay na yan. Kasi si LB, napakinggan ko na at nakukuha ko yung pinupunto niya. Sa side ng mama ko, kuya, kasi maraming mga Islam din. Okay. Sa side ng papa ko ang Christian. Okay. Kaya gato paano na mataas din ang respeto ko sa Islam. Kasi since bata pa Of ako, course. Oh. mga Islam kasama ko, kahit sa bahay kasama ko mga Islam. Pag magsasala, magsambayang sa loob na ng bahay, minsan pinapasama pa nga ako, although kahit di ako marunong, bata pa po ako. Kaya yung sa term po na ginamit, ang Islam, ginamit yung Islam, hindi po. Mataas po respeto ko sa Islam, kuya, kasi mga kamag-anak ko mga Islam din. Hindi ko po ginamit kahit kailan ng Islam para magkasawa lang. Hindi po ganun eh. Dumating lang po ako sa point na gusto ko bumalik sa pagka-Kristiyano ko eh. Gusto ko balik ang asawa ko, mahal na mahal ko ang asawa ko eh. Siguro ganito, ang pwede kong itanong, mga minamahal namin mga ka-business, hanggang sa pagtatanong lang po ako, sa maaaring ito rin ang naging isipan ng ating mga viewers. Pagka ganyang mga sitwasyon, Renji, na ikaw ay na-convert from Christian, na-convert ka sa Muslim o sa Islam, at babalik ka sa pagka-Kristiyano, ano ba, meron bang gabay o meron bang mga patakaran na dapat o alituntunin na dapat ay sundin para maging tinatawag na legal ang iyong pagbabalik Kristiyano from Islam? Batay sa experience ko po sa mga kabakanan ko, wala naman po. Pero sa nangyayari kasi, kadalasan siguro sa pagmamalasakit sa kapwa Islam na alam mo, nagbalik Islam tapos umalis Kristiyano, pinupuntahan namin yan, pinupuntahan nila ng mga kamag-anak ko na parang inaano ko kuya, pinapaliwanag sa kanya bakit tinatanong siya, bakit, anong reason niya. Parang inaakay siya ulit pabalik sa Islam, pinapaliwanag sa kanya parang mag-isip-isip, magdili-dili sa sarili kasi mali yung naging desisyon. Correct me if I'm wrong, mga ka-business namin minamahal, parang hindi ka basta-basta binibitawan ng iyong mga kasamahang Islam. Kumbaga kakausapin, gaya ng binanggit mo, pinapaliwanagan. Although na nakikita rin naman natin yan sa mga pangkating pangreliyong Kristiyano, At palagay ko sa bagay na yun ay normal naman, At paano yung tungkol doon sa anong court? Sharia court po. Sharia? Opo, Sharia court. Sharia court. Paano bang sistema ron na parang may nagmensahe kasi sa akin sa cellphone. Parang annulment, gano'n. Parang gano'n. Opo. Paano mo ngayon sasagutin yan? Lahat po kasi ng usapin ko sa Islam, lahat ng usapin sa Islam, basta sa Sharia court lahat yan dinadala. Doon Hindi lang tungkol sa usaping mag-asawa. Hindi lang yun. Opo. Lahat. Opo. Okay? Basta pag may problema, Sharia court talaga yan lahat. Pero sa amin naman po nung pangalawa ko, yung asawa, yung usapan naman po namin kasi is maayos naman po na pumayag na siya, basta wag kulang babae anak namin. Actually, ma-open ang communication, although minsan hindi siya nakikipag-communicate. Pag tumatawag anak ko minsan sa akin, kasi marunong mag-messenger yung bata. Matawag sa akin minsan na napuputo lang linya, huwag tumatawag minsan, ayaw sagutin. Pero minsan naman, sumasagot din na pakawas po ko sa bata. Kasi hindi ko masisisi na medyo masakit din sa kanya pa rin. Pero
in general po, okay na po yung pag-usapan namin na basta huwag kumapapayaan yung bata po. Which is ginagawa ko naman po tuwing magkakaroon ako ng biyaya, isinahati ko naman po para sa bata, tsaka para sa kanila. Kahit wala kayo black and white. Wala, opo, kahit wala po. Inahati ko naman po talaga. Sa bibig mo mismo nanggaling yan, Renji, ha? At hindi po sa akin bilang vlogger. Ano po, mga kabisnes, sana magkaroon ng linaw yan. Uulitin ko po, mataas ang aming paggalang, respeto sa mga kababayan nating Islam. At nagkataon nga po na ito yung na-vlog natin eh. Ito yung sitwasyon, ito yung katotohanan na pangyayari sa buhay nila. Ngayon, doon sa binabanggit ni Ate LV kanina na whatever the documents na i-present, as long as ang mahalaga is yung damdamin ni Renji, no? Yung puso niya, yung genuinity na gusto niya maayos ang kanyang pamilya kay Ate LV. Ay para sa kanya, okay ka na ron, no, Ate LV, no? Tama ba ang pagkaunawa ko? Opo. No, ayun, salamat ha. So, eto na lang siguro pang huli. At kung meron kayong gustong idagdag, no, Ate LV, ito naman ay parang vlog na ito, hindi naman na ito teleserye. Parang vlog na, kanina teleserye, ito ay vlog na. Basahin ko lang ito, yung isa sa mga kababayan din natin na maaaring isa rin siya sa Islam, no? Boss, good evening boss. Siguro ito yung magandang malinaw ni Kuya Renji sa lahat. Di ba sinabi niya sa inyo na pumayag na yung second wife niya na makipagbalikan siya kay Ate LV at nagtaka pa nga si Mrs. Ka-Business kung papaano napapayag ni Kuya Renji ng ganun kabilis si second wife? At doon sa pag-uusap niyong yun, ay wala namang sinabi o pinaliwanag si Kuya Renji sa inyo tungkol sa patakaran o batas ng Islam, tungkol sa kasal sa Islam. Nasa Islam pala ay basta pag napapahayag o napapapayag mo yung asawa mong Muslim na magdagdag ka ng asawa, ay legal ka ng makakapanligaw o magdagdag ng asawa. Pero hindi ibig sabihin nun ay hiwalay na kayo ni second wife. Malinaw na asawa pa rin niya yun at obligado siyang ibigay niya ng patas ang pangangailangan nun sa ayaw o sa gusto niya. Kung ano ang ibinibigay niya sa idinagdag niyang asawa mula pinansyal hanggang sa pakikipagsiping, ay dapat yun din ang ibibigay niya kay second wife. At kung sasabihin naman ni Kuya Renji na pumayag na yung second wife niya na maghiwalay na sila, ay hindi pala po pwede manligaw si Kuya Renji hanggat hindi sila humaharap doon sa Sharia Court o Sharia Court noong second wife niya para maghiwalay ng legal. Dahil kung manliligaw siya nang wala silang legal separation galing sa Sharia Court, ay malinaw lang na nilaglag at binabastos niya ang batas ng relihiyong Islam. Sa ngayon po kasi kuya, sa sitwasyon, yun ang nangyayari na hinahati ko yung kung anong meron ako para sa kanila at sa para kina Ilmi po. At siguro So ito, naiintindihan ko yung pinupunto mo riyan. Pero ang siguro, dapat malaman ng lahat ng mga kababayan natin paano ito na sinasabi rito na hindi hindi pa kayo totally hiwalay ng iyong second wife. At lumalabas dito ngayon kapag kausaping ang Muslim o Islam ay si Ate LV ang lumalabas na second wife mo. At
yung pinakasalan mong una sa Islam, siya ang first wife. Sa Islam po. Sa Islam. No? Sa Islam po. Pero una po ako naging Kristiyano kuya eh. Nagpakasal na ako sa Kristiyano bago pa ako Oo naging nga. Islam. Pagka sa Kristiyano, walang pagtatalo. Si Ate LB, yung iyong first wife. At second wife mo yung yung pinakasalan mo sa Islam. Pero, kapag halimbawa usaping Islam, lumalabas si Ate LB ang second wife. Parang ano kasi... Halimbawa, magkakabalikan kayo at parang anong nangyari ay nagdagdag ka ng asawa. Tama ba ako, Ate LB? Sa ayaw Tama po yun kung ang pinag-agrihan nilang dalawa is about sa pagdadagdag. Ang naging Yes, sa pagkakaintindi tama. ang pagkakaintindi ko sa naging agreement nila is maghihiwalay tayo at babalikan ko ang legal wife ko. Hindi man Yun po po. nagdagdag kuya eh. Dati ko ng asawa eh. At nakabase po ang kanyang paninindigan ngayon based sa Kristiyano Pero dapat, na ano po. sa akin lang, Apo. sa aking pag-aanalisa, Opo. para ikaw mag-iisa kang, yung talagang legal wife ka, di ba, sa Apo. Kristiyano. Kasi Whatever, ano naman kasi Christian, ito ay- Islam, whatever, sa paningin ng batas ng tao, batas ng Diyos, batas na pangrelihiyon, ay dapat lang na-gets ko yung ibig sabihin ni Miss Ka-Business eh, na dapat lang na Meron siyang separation fee. May separation talaga sila nung ano. Kasi, balik sa legal, di ba? oo, yung hindi ba posible na isagawa yung ganon, Oo, Kuya kasi Reggie? hanggat ka, Para hindi sa ka kapakanan. anal, hanggat hindi ka anal nung sa Islam, paano yung pagbabalikan nyo? Wala rin. Parang meron ka pa rin asawa dun sa Islam. Hindi ka pa rin anal dun, kuya eh. Although na sinasabi mo na inayos mo. Yes, oo, nasa puso mo, ganito, Kung inayos ganyan. mo siya, dapat inanal mo. Ang tanging paraan lang kasi dyan sa kuya sa pirma na uuwi ng probinsya, yun lang po. Pero payag po siya kasi Wala wala bang- problema sa kanya eh. Wala bang Sariara Court dito? Sharia Court? Kailangan po siyang kaharap din po eh, pati yung mga parents niya. Yun yung sinasabi ko, Yes. na meron siyang habol. Kasi alam mo bakit, kuya? Wala kayong black and white eh. Yes. Kasi kasal ka nga eh, doon sa Islam. Wala lang po May siya. paano kung di natin nasabi, di ba? Kung pumasok sa isip nila, hindi ko pwede to, kasal ako sa kanya eh. O, di ba? Yun lang naman po ang At saka natin isa eh. pa, Pero G, pasintabi Apo. mga ka-business ha, pasintabi po ha, kailangan kasing i-detalye ko po ito eh. Dahil nakasalalay rito sa aking YouTube channel, ano po, kung ano man ang kalalabasan dito. Siyempre Kasi tayo, naging parang ano tayo, side lang tayo sa kanya. oo, Hindi tayo naging ano doon sa kabila. yes, oo. Kumbaga dapat balance, patas, oo, patas. patas, no? So, Kuya Renji, yung gusto kong sabihin sa'yo kanina, kung kinakailangan, bakit hindi gawin? Kung gusto talaga ni second, yung ni sa Islam na talagang Palayain ka. maghiwalay kayo, pipirma siya sa separation. Doon mismo sa korte, Sa court. sa Sharia Court. Oo, Sharia Court. Para maging, kumbaga free ka na siya talaga. Oo. Yun yung, Ate LB, dapat gano'n, bago mo siya tanggapin. Mhm. Ako sa akin lang sa akin. Opo. Huwag niyo po sana ako i-bash. Kasi sa akin, bilang ako talaga yung, bawa, si Ate LB, legal wife na. Kumbaga, tatanggapin ko si Renji, yung talagang wala na siya pananagutan dun sa kabila. Yung malinis talaga. Kasi mahirap din magkakagulo talaga yan. Panigurado. Kasi hindi pa sila totally anal. Kasi salita lang eh. Wala namang Wala pinanghawakan. Mhm. Although naintindihan ko yung punto mo kanina, Ate LV, Sa papel, na yung sa papel, hindi, yung punto ni Ate LV kanina na tiwala siya sa Na technically po, dapat may documents. Yes. Oo, Pero kasi- nagbase ako sa tiwala ko po sa kanya. Sa akin naman po kasi, transparent naman po kung anong blessings ang meron na po eh. Kaya, at yung paghahabol na sige sinasabi. lang, puputulin kita riyan. Lumalabas dyan na andun pa rin ang ano mo ron sa, di ba, Ate LV? Gaya na binanggit ko sa'yo, Ate LV, puproteksyonan ka namin dito.
Di ba? Opo. Oo, gusto natin magkaayos kayo. Pero kung halimbawa merong dapat pang ayusin, ayusin muna natin. Di ba? Sino ba naman ang ayaw na kayo ay magkaayos? Opo. Di ba? Pero lumalabas dito, mga kabisnes ito sa abot ng aking kaisipan, pananaw. Si Ate LB, pagkausaping Kristiyano, siyang unang asawa, siyang legal wife. Di ba? At hindi may tatanggi dahil wala nga black and white na meron pa rin siyang second wife. Di ba? Legal din yun kasi kasal sila eh. Sa Muslim. At kung usaping Islam, lumalabas dito yung kanyang Unang sa Islam. pinakasalan sa Islam, yun ang kanyang number 1. At number 2 ito si Ate LB. Ganun lalabas yan. Di ba? Di ba? Hobby sa Islam po. Yes, oo. So, ang sa akin, ako, lulubusin ko na yung tulong para sa inyo. Kung kinakailangan, Renji, na ano bang pwedeng magiging hadlang o ano bang pwedeng hindi maging posible na kayo ay humarap na dalawa sa Sharia court. Lahat po, posible kuya. Basta yung distance lang ang problema. Why? Nasa probinsya po sila tapos dito. Paano magkakapirmahan po? Okay. Agree naman Payag lang si, po, wala pa problema po. Kasi, Payag siya. Opo. na lalagda siya sa Opo. parang annulment. Opo. Basta yung bata lang po ang ano niya. Kasi yung bata, talagang syempre, Opo. obligasyon mo yun na sustentuhan. Opo. At ni minsan kasi hindi ko pa siya narinig. Ayaw niya po kasi magkipag-usap na kuya. Nag-message po siya kay ate Message ko siya, message ka business. sa messenger. Pakicheck mo nga. Asa yung cellphone ni ate? Pasunod nga po. Noong sinabi ko Ate. nag-message siya. Ano pangalan niya? Dito na lang, type mo na lang. Search ko na lang, type mo na lang kuya yung kanyang name. Yun yung sinasabi ko noon pa. Na pwede bang sa barangay, sila magkausap. Hindi pwede. Sa ano pala eh. Meron pala meron tinatawag pala na... silang korte na. Isa rin sa Sharia government. court. Oo. Sharia court. Ayun, salamat din sa nag-message, ano? Oo, sa... Nagkaroon ng ganyang... Actually, ano sila, hindi lang isa, mga Mhm. ka-business. Hindi lang isa, marami silang mga kababayan nating Muslim o nasa pangkating pananampalatayang Islam ang nagmimisahe sa akin. At sabi ko nga, kako, huwag kayo mag-alala kasi hindi naman matatapos yung serye hanggat hindi na itatakel. Napag-usapan yung bagay na yan. Dahil nga ako, aminado ako, limitado yung knowledge ko dyan eh. At si Renji lang ang talagang makakasagot sa mga bagay na yan. Teka nga pala muna. Ano? Ito, pwede makikita. Sa Sa ano kuya? Sa... YouTube po. Wala rin ito. Hindi, hindi. Sa Messenger. May internet ka? Wala kaya sa internet. Tapos ba cellphone mo? Sa YouTube. Tapos, Wala. Hindi mo madala yung ano. Ate FB, okay ka lang? Opo. Pasensya ka na ha. Hindi, okay lang po yun. Kuya, Opo. Ha? Opo. Kasi ayaw ko rin. Kung legality po yung pag-uusapan, ako hindi naman ako natatakot, kuya. Kaya ko rin naman pong i-search o makipag-consult ako sa mga connection po kung anong dapat, kung paano rin po matulungan yung ating ano. Kasi ang main concern kasi natin dito ay kung may magkakaayos kayo, Opo. dapat planchado. Oo, yung Kasi Opo. ayaw namin lumabas na kami ang namagitan as a Opo. vlogger. Na naging bias po kayo. Yes, oo. Opo. Ayaw namin maging bias Opo. dito. Naintindihan ko po. parang
nabasa ko yung sa spam. Sa spam? Baka nasa spam. Hindi ko na makatapos Sa email. pangalan eh. Sa email. Ayan po pala. Hindi lang po na-accept. Hindi ko siya na hindi lang nasagot. Hindi ko siya nasagot. Well, sa pangalan naman siguro walang problema kung babanggitin kasi pangalan ito, hindi naman ito pangalan ng babae. Pangalan ito ng anak ni Renji, yung bata. Ano po? Yung ano lang po. Ito po, Apelyido. ay nabasa ko siya sa spam. Okay. So, hindi ko naman siya nireply dahil wala pa akong mai-reply kasi di ba po, Wala pa. wala pa. Sinula akong knowledge pang mag-reply na ano sasagot ko sa kanya. Opo. Ito po yung ang chat niya sa akin noong October 21. Sabi niya, have a nice day po, Mrs. Ka-Business. Ako po, second wife ni Renji. Napanood ko po ang vlog niyo sa kanya at sobra po ako nasaktan. Lalo na sa mga comments ng mga viewers. Pero ganun pa man po, naisip ko rin na maiksi lang ang buhay natin at isa pa, matanda na kami. Kung ano po ang gusto niyang gawin at gusto niya, magkaayos sila ng una niyang asawa, sige po, tanggapin ko po. Kung kailangan namin maghiwalay, sige. Sige lang, total, andyan na siya. Masakit man at kahit gaano kasakit sa akin, yan ang katotohanan na dapat tanggapin. Pasensya na po, ayaw ko po magpa-vlog. Ayaw ko ng magulong buhay. At para na rin sa katahimikan ng anak namin. Tama na po ang mabash ako ng tao. Huwag lang madamay anak namin. Kaya po, ano man, balak ng asawa ko, sige lang po, maintindihan ko. Maraming salamat po. Ate, sana maunawaan niyo po ako. Sana po, hiling ko, para sa anak ko, huwag niyo naman po i-vlog ang unang asawa niya. Para po sa anak ko, kasi po, nanonood po siya ng vlog ni papa niya. Oh. Antayin na lang namin dumating ang araw na maunawaan niya ang lahat. Gusto ko rin po magkaayos na sila ng pamilya niya. Basta huwag na lang niyang kalimutan ang anak niya dito. Yun lang po. Magandang araw po, Ma'am Ka-Business. Ako po yung second wife ni Renji. Kuya ate, nagulat man ako at nasaktan sa sinabi ng asawa ko. Nauunawaan ko po ang hangarin niya na mabuo pamilya. Masakit man po sa akin bumitaw, pero kailangan ko po tanggapin. Ayoko po maging kontrabida dahil mga matatanda na po kami. Sapat na po sa akin ang anak ko. Pasensya na po kung ayaw kong magpa-vlog para po sa amin, lalo na sa anak ko. Tulungan niyo lang po si Renji, ano man gusto niya, okay lang po sa akin. Mahal ko po siya, kaya malaya siya gawin ano gusto niya. Kung maalala niya anak niya, welcome naman po siya makita ito. Ang masasabi ko lang sa asawa ko, maraming salamat sa pagmamahal at pag-alaga sa amin ng anak mo. Kuya ate, salamat po sa tiwala niyo sa kanya. Ingat po. Nakirintawi ka na naman. So, ito yung isa sa ating pinupunto. Kasi andun talaga yung katotohanan na meron din talaga masasaktan. Pero salamat na nga lang dito kasi malawak ang kanyang pangunawa. At nakahanda siyang pag-ibig. Nakahanda siyang isakripisyo ang lahat. Sorry po, naunawaan kita bilang isang nanay. Alam ko masakit. Yan. Sorry po, sorry. Delby, pasensya. Sorry ate Elvia. Naintindihan ko po. Nanay rin po ako. At ganito siguro, nabanggit mo na sa kanya, Renji, yung patungkol dun sa re-accord. Ano sabi niya? Payagan po siya kuya, pero kung hindi naman na kailangan, pero kailangan po yata kasi talaga Pero payag po siya kung sakali, if ever po na
hihingin ko talaga. Ganito. Mga ka-business, pasensya na ako, totoo, lalaki ako pero nadala ako na binasa ni Mrs. Ka-business. Pasensya na rin kasi hindi nabigyan ng pansin dahil pumasok kasi siya sa spam na mga messages. Ano po? At ayun. Sa puntong ito, mga ka-business naming minamahal, ako po ay nagtitiwala doon sa mga pahayag. Nandito naman po, no? Pahayag nung naging second wife ni Renji. At naniniwala ako sa kanya. Binibigay niya yung kalayaan ni Renji. Na Ate LB, malinaw naman, di ba? Opo. Malinaw naman. At yung patungkol doon sa mga dokumento, siguro sa ibang pagkakataon, asikasuhin natin, Renji. Opo. Asikasuhin natin, no, Ate LB. Kung Opo. kinakailangan, lumuwas tayo ng Mindanao, pupunta tayo, buong team. Ha? Opo. Saan ba kayo sa Mindanao? Ako po sa Cotabato po ako, kuya, Sarangani. Naaabot ba yun ng Saan ba yung taga Mindanao rito? Silabay po, taga Lanao po. Lanao, malapit na kayo? Sa Lanao? Mga 6 hours po. 6 hours from Lanao Opo, to... sa amin. Okay. Kaya, mararating natin yan. Mararating natin. Ate LB? Opo. Opo. Willing po ako. Sama ka? Opo, willing po ako para ipaglaban si Renji. Yes. Oh. At saka, ang tawag nito, panatag, kapanatagan. Opo, wala naman pong Panatag dapat siya, ikatakot. panatag ka, panatag si Renji. Opo, Di ba? para maging maayos po. So, babiyahin tayo ng Mindanao. Mrs. Ka-business. Maliban doon sa sandali lang. Renji, ito mahalagang tanong. Paano ba ang sistema pagka ikay haharap sa Sharia court? Yun po yung... Ano ba ang kailangan doon ng isang ikaw na lalaki na makikipag hiwalay na doon Bali, sa ano ba po babae? sila, kuya? Witness lang sila. Witness. Wala nang iba pang kailangan na baka kailangan mayroon tayong dala o something na ewan ko, yung imagination ko, mga ka-business, pasensya na kayo, parang naalala ko yung tanong ng mga dato nung elementary, pero bagaman medyo nakakatuwa yung binanggit ko, pero totoo yun totoo yun, di ba may ganon, something to offer sa pamilya o di kaya doon mismo sa babae, ano ba yun, may ganon ba yun? Kailangan ko malaman yan, Reggie. Ako po, makikipagtulungan po ako. Magtatanong po ako sa mga connection. Hindi po, clear ang isipin ko sa ko yung kung paano proseso talaga yung paghihiwalay na gawin nila sa Sharia Court. Okay. So ganito, ma'am, with due respect po sa inyo, ma'am, pinahanga nyo rin kami dahil sa napakalawak na pangunawa at bukas na damdamin ninyo, no? Para sa kapakanan ni Renji at saka yung sa kanyang pamilya, no? Na mabuo. At sabi mo pa nga, salamat sa suporta namin mag-asawa. Walang anuman, ma'am, at salamat din po sa inyo. Ngayon, mabalik tayo rito kay Ate LB at saka kay Renji. Kanina napansin namin na para bagang okay na kayo. Asan si Alex? Alex? Sana yung yun nga yung si Ma'am wish ko lang po sana makakita mo yung mapapakasawa mo na ikaw lang. Yun lang, yung wish ko sa'yo, sana maging maligaya ka. Kasi alam po bilang isang babae, masakit talaga. Pero sana magkaroon ka ng mapapangasawa mo na yun na, yun sa'yo na. Wish ko maging maligaya po kayo. Bukarento. Kaya huwag mo lang kami harangan. Pati sa anak niya, yung anak po nila, na nandito lang din si Ka-business, saka ako. Magkikita tayo na at
Si Tita LV mo makikita. Gusto ko maayos lahat, Tita LV. Opo. Panata- Respeto po sa isa't isa. Yes, yes. Payapang pakikipag-usap po. Tama. Respeto sa isa't isa. Andun dapat lahat. Wala tayong binabypass na mga Opo. pananaw, Opo. paniniwala. No? Opo. Okay? At Wala pong mag-aaway. yes. Nagkataon lang na nag-cross yung landas namin dahil kay Renji, pero walang dapat mag-away. Mag-uusap lang po ng maayos. So, ibig sabihin pa nito ay okay na kayo? Ha? Okay na ba kayo? Okay na ba? Para po sa kapanatagan ni Renji, Mga ka-business naming minamahal, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, sa pagsubaybay, sa suporta sa istorya ng isang kababayan nating OFW sa katauhan ni Renji, also known as Power Ranger. At maraming salamat din po sa kanyang legal wife na si Ate LB at sa anak po nila na si Alex. So itong ating teleserye mga ka-business ay patuloy sana natin suportahan. Ito ay totoong kwento at totoong damdamin, totoong pangyayari, totoong mga pananalita. Ito po ay reenactment batay sa kanilang paghahayag, pagsasalaysay, pagkukwento sa mga nangyari sa kanilang buhay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin po namin alam kung ano ang kahinatnan. Kung mabibigyan ba ng pagkakataon si Renji na matupad yung kanyang pinapangarap na muling mabuo ang kanilang pamilya, o mananatiling maninindigan si Ate LB na tapos na ang lahat. At paumanhin po sa inyo kung may mga pagkakataon na hindi pa namin na-perfect. Ano po? At minsan nga may nakakapansin, nakikita raw po ako sa salamin. At huwag kayong mag-alala kasi gagawin namin yung pinaka-the best na magagawa namin. I-improve natin, ano po mga ka-business. Salamat sa inyong mga puna, sa inyong mga suggestion. Ano po? So yun, God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimula.
pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglan. Nung kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers namin minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin